Daikin board itong mga nakasalang natin ngayon. Eto, may mga sekreto yung problema, pero common na problem na lang naman to. Kadalasan ang problema capacitor. Dito naman sa indoor board, ang kadalasan problema itong control board o itong receiver board. And alam nyo ba itong unit na ito, meron pa siyang sikreto kung bakit namamatay ang compressor o hindi nagtutuloy-tuloy ang lamig. Ito yan, no? Good day mga ka-technician. Isi-share ko sa inyo itong Daikin na unit natin. Ito. So common problem lang naman to. Usually, ang issue umaandar ng bahagya o 3 to 4 minutes, then namamatay. So ito yung mga kadalasang issue, and alam na naman natin yung mga problema nito, kung ano yung mga papalitan. So nailabas na natin ito sa mga video natin sa YouTube and doon sa ating FB page. So meron pa itong mga problema na hihimayin natin. Ayan. So itong yung board na ito ay galing na rin sa labas. Kumbaga third line repair na tayo dito. Ayan. So ito yung susolusyonan natin at o-observe natin kung ano yung nagiging problema pa. Ayan. So ito na yung unit. Babaklasin na natin. So indoor and outdoor ito. Ayan. So ang issue nito, yun yung ang sabi ni customer is umaandar siya mga 1 to 3 minutes, then nagsa-shutdown. And meron din siyang issue na yung problema niya ay kapag ka naka 18 degrees siya, umaandar. Then kapag ka nag 23 degrees sila, ayaw umandar yung unit. Ayan. So ito yung board na galing na ito din ng service. So pinalitan nila itong capacitor na ito. So base ito doon sa report ng ating customer. Ayan. So doon sa mga unit na ganito, ayan, so medyo favorite na ng mga technician ito ngayon dahil alam na nila yung sikreto. Ayan. So kadalasan ito yung capacitor na yan. And i-check natin itong capacitor na itong kung good pa. Pero may napansin ako dito, yung puto-coupler nagkaroon na ng hinang. Ayan na. So hindi ko alam kung bakit napunta dito yung issue nito. Ayan. So i-check na lang muna natin para makita natin and hihimayin natin yung mga possible problem nito. So dito marami na naman tayong nailabas sa video and naituro na problema. So unang-una nga is itong capacitor na ito. Pero sa totoo lang meron pa itong mga sikreto na same defect o ganun din yung nangyayari pero hindi nanggagaling doon sa capacitor. Ayan. So hihimayin natin ang mga problema ng board na ito. Ayan. So ito na. Usually ito naman talaga yung pangkaraniwan na ginagawa natin. Set tayo sa capacitance checker. Doon sa issue niya na namamatay siya, usually mag-start ng bahagyang compressor, then namamatay. So ang unang focus lagi natin dito. Ayan yung tinusok natin na capacitor. Ayan. So ito common, laging itong nag-change value. Pero ito kasi sabi ng customer is galing na nga doon sa labas. Pina-repair. And pinalitan na to. Siguro binalik lang ulit tong defective na capacitor. So meron na rin tayo nito and papaandarin na lang muna natin. Papalitan natin yung capacitor. Ito. So original value. So alam na natin to. Ayan. So 19.6 or 20 microfarad. Ayan na. 20 UF. Ayan. So ito, ganito yung original niya. So itong in-order namin na ito is original capacitor din na ginagamit namin para dito. So ito yung first step na gagawin muna natin. Kakalasin ko muna itong board natin. Ayan. Ito na. Ayan. Okay, so binaklas ko na lang muna yung board. Ayan. Tanggalin na muna natin itong pan.
And ito, so makikita na natin dito. So na-repair na talaga siya dahil yung capacitor napalitan na to. Ayan o. Then yung photocoupler na to, ayusin na lang natin pagkaka-solder. And ito, yung tapat na to, yung capacitor, yan o. So tinanggal din eh. Ayan o. Ito. Okay. Ayan. So bago natin palitan ng capacitor, so i-check na lang din muna natin yung ito, yung ating IPM. So pwede naman siya i-check kahit yung sa resistance lang. So nakaset tayo sa X1. Ayan. And ito, kunin nyo na yung pinaka negative and UBW kung makitaan nyo ng shorted ito. Ayan. May resistance tayo, then pag ni-reverse natin dapat walang resistance to. Yan. Then yung UBW, ito yung tatlong paa, wala dapat tayo makukuhang shorted dito. Yan. So wala naman tayo nakukuhang shorted. So possible yung ating IPM IC is good pa. So ang tatanggalin na lang natin yung pinaka-capacitor and papalitan natin ng bago para ma-testing natin kung magtutuloy na yung andar ng ating board. Okay. Ayan. Ito yung tinanggal nating capacitor. Double check lang natin. So ito, ang tamang value nito is yan nga, 20 UF. So nakuha natin is 3.8 na lang. Ayan, 3.8 microfarad. So defective na talaga siya. Yan, so ito na ipapalit natin na bagong capacitor. Ang value niya ay ayan, 19.6. So 20 microfarad. Ayan, so ito naman yung common na problema na nakikita natin lagi dito. Ayan. Okay, so yan yung ginawa na lang muna natin. And itong nakita natin ng mga medyo nahinangan double check na lang natin. Tulad nito, resolder na lang ulit natin ng maayos. So ito yung mga section na chinek na nila Then yung capacitor kanina na check na ito, yan. Ayan. So ang connection niya pala nandun na sa loob. Okay, so hindi ko alam kung nag-connect. Pero double check ko na lang yung hinang nito. Nilagyan na siya ng glue dito. Hindi ko alam kung ba't napunta siya doon. Tapos yung tawag dito, ito yung photocoupler. Iayos na lang natin ang hinang. Ito. Ayan. So okay na. So yung capacitor na lang. Hindi ko lang bakit nagkaganon yung capacitor. Bakit binunot. Ayan. Ito siya. So nilagyan na nga siya ng glow stick Dito hindi naman. Ayan. So titingnan ko na lang kung connected. So mas mabuti siguro tatanggalin ko na lang muna siya para makita ko kung nakadikit ng mabuti. Ayan. So, kakatingin ko na lang muna itong glow. Dinikit niya.
And ayan, bubunutin ko yung capacitor. Ayan, susundan na lang natin. Tuklop kasi siya eh. Kakaskasin ko na lang para maikabit ko siya ng mabuti. Okay? Ayan. So, minabuti kong ihiga na lang yung pagkakakabit ng capacitor. And, putol lang kasi doon sa line. Ayan. So, mukhang mas safe siya kapag kaysa doon sa nakatayo. Ayan. Okay na. So, nakakabit na naman yung ating capacitor. And, wala naman tayong nakita dito sa shorted doon sa ating IPM. So, yeah, assemble na lang natin to and papaandarin natin sa unit. Okay. So ayan, assemble na natin. Ikabit na natin. And meron pa tayo isang i-check bago natin paandarin itong sensor na to. Tingnan nyo na rin kung tama ba yung value. Ayan. Madali lang naman niya. Usually, resistance lang naman sa analog tester at digital tester. Pwede rin. Ayan. So, mas maganda talaga pala digital, no? At least madali natin makikita. Ayan. So, usually, itong tatlong sensor is balance lang naman ang nakukuha nating resistance dyan. Ayan, so 19 20 20 19. So okay pa to. So ayan, tuloy-tuloy na yung andar nya. Sinet up ko siya dito sa aming pang testing. Yung pan nya okay naman, tuloy-tuloy din ang andar. And hindi ko na lang na-check dito is yung pinaka indoor nya kasi ibang indoor tong ginamit natin. Ito yung indoor na pan-testing natin. Pero yung compressor, yan, tuloy-tuloy andar niya. Ito. Yan yung blinking. Ayan. So, tuloy-tuloy ang run niya. Ayan. So, tingin ko okay na ito. Ang issue lang talaga nito is yung capacitor. Pero pinalitan nila ito ng capacitor. Kaya lang ang naging problem, hindi daw nila mapatino, ganun pa rin ang naging sistema, namamatay pa rin. Kaya tingin ko dito sa problema nito, wala talaga dito yung isang issue o problema niya. So maaaring nandoon sa pinaka control board or yung ating indoor board. Ayan, so tuloy-tuloy naman siya. So ibababad lang natin to kung magdedire-diretso ng andar. Ayan, so ito yung indoor unit na ginamit natin doon sa pan-testing namin. And ito yung pinaka original na indoor niya. So ikakabit natin ito and observe natin kung ano yung magiging issue. So doon sa pinaka outdoor natin na tinesting ito, so wala na tayong nakitang problema. So itong indoor na lang ang hindi natin titingnan kung merong trouble na lalabas o may problem itong indoor unit. So yung pan motor kasi hindi kasama, and kakaiba kasi ang pan motor ng ganitong unit, kaya kailangan natin dito paandarin sa mismong unit niya. Ayan, so ginamit ko yung indoor pan motor nito. Ayan, para mapaandar natin. Then nakaset up na siya dun sa ating outdoor. Ayan. So nag-on naman yung power niya. Ayan, so yung outdoor natin is nag-on naman siya, nag-power siya. Then antayin lang natin kung magra-run siya katulad nung tinesting natin na naunang indoor. Ayan, so nag-switch na siya. Tingnan natin kung magra-run. So ang issue nito na isa pa na binanggit sa atin is kapag ka nag 23, 24, 25 yung ating outdoor hindi na nagra-run. Ayan, so yun yung isang original issue na sinabi sa atin bukod doon sa capacitor na pinalitan dito. So yung capacitor, hindi ko alam kung yun yung original niya,
Pero nung tinesting natin is change value na talaga siya, bagsak na ng UF nya o yung microfarad nya. Ayan, yung setting pala nito naka 25 degree muna. Ayan, adjust muna tayo ng bahagya sa 24 degree cool. Ayan, so sinet natin ng 24 at 23. Yan, nag-adjust tayo ng 23. So yung unit natin, yung outdoor, hindi siya nagra-run. Ayan o. So nakasetting tayo ng ito, 23 degree sa ating remote control. Subukan nating ibaba into 18 degree kung aandar siya. 22, 21, 20, 18. Ayan. So nakaset siya ng 18 degree. Ito. Tingnan natin kung magra-run siya sa 18 degree. Ayun. Totoo yung sinabi niya. Pagdating ng 18 degree, nagra-run siya. Ayan o, mandarampan. Bumomba ang compressor. Yan. So yung isang problema nito, o isang palaisipan pa sa atin, pagka naka 18 degree siya, ito maandar yan. Subukan natin i-adjust ulit. Yan, sa 23. Yan, 23 degree. Tingnan natin kung yan, nilipat ko sa 24. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang compressor. Yan, so maandar pa siya. O-observe lang natin kung hindi siya magka-cut off. Tuloy-tuloy naman siya na naka 24 degree. So ang gawin natin ngayon, i-off muna ulit natin. Reset natin siya. Yan. So ini-off ko muna. Then ibalik natin ulit kanina dun sa unang procedure na ginawa natin. Yan. So gawin natin, reset. Bunutin natin sa saksakan. On. Yan. Ayan. Okay. So ini-on ulit natin sa 24 degree. And tingnan natin kung talaga mag-on ang pinaka-indoor at saka itong outdoor unit natin. So yung indoor okay naman, nagra-run naman maayos, pati yung pan. Ito lang yung outdoor, kapag ka nag-reset tayo and nakaset siya ng 24 degree, ayaw umandar ng outdoor. So ni-reset lang natin para makita natin kung magra-run na ng diretso. Ayan. So ayaw niya mag-run. Hindi siya nagra-run kapag ka naka 24 degree. Ito, nag-restart tayo and isinet natin siya sa 24 degree. So ayaw niya mag-run. So hintayin pa natin ng ilang minuto. Ayan, so ayaw pa rin niyang mandar. And subukan na lang nating i-adjust ulit ito to, ayan, bababa natin sa 18 degree. Ayan, so naka 18 degree tayo sa remote control natin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, nag-run. Mandar na ulit. Ito. Ayan, sumandar na ulit yung compressor. So kapag ka nag 24 degree tayo, 25 degree, hindi niya mairan ang compressor. Ayaw na mag-andar ng outdoor. So magpo-focus ngayon tayo. So maaaring ang problema nito, dito kasi sa ating outdoor okay na nagra-run siya doon sa ating control. Kahit doon natin gamitin. Pero itong control na ikinabit natin, ito yung problema. And hihimayin natin kung ano yung mga possible na panggalingan nito. Ayan, so tinanggal ko muna yung ating indoor unit. And ito yung issue pa niya. Yung outdoor, napaandar na natin. Okay na siya, nagra-run na nung napalitan natin ng ito, capacitor. And inayos natin yung pagkaka-solder doon sa mismong board niya. So ang issue pa niya ngayon
kapag ka isinet natin siya ng 24 degree, hindi umaandar ang outdoor. Pag nilagay natin ng 18 degree, saka lang siya umaandar. So, ano nga ba yung problema ng ganitong unit? So, inaktual naman natin doon sa ating pang-testing na indoor unit. So, tuloy-tuloy naman siya. So, itong indoor niya, ito yung isang may problema pa. Ayan. So, ito yung susolusyonan natin. Ayan. So, ito na yung indoor. And, ito, hindi naman ito sikreto na rin dito sa atin dahil may mga nailabas na tayong video. So, dito nakikita na natin na ang pwedeng problema niya is itong receiver board. Kasi kung sisilipin nyo, ayan o, tingnan nyo yung loob, napakadumi. Ayan o, kakalasin ko itong pinaka receiver board muna. Ayan. So dito mapapansin nyo to. Ayan o, dito yun yung corrosion, and ito yung room temp sensor. Ayan o, tingnan nyo, corroded na. Ayan. Dito, usually itong receiver board na ito, madalas naman to kapag syempre sa service center, papalitan na lang to kapag ganito. Pero kung titipirin natin, pwede naman natin gawa ng paraan pa. So gawin natin, linisan na lang muna natin. Pero check natin. Ayan. So mag-set kayo ng tester nyo, resistance ulit. Okay? So dito, ito, yung receiver board, pwede nyo i-check kung nasa ilang K pa. Ayan. So maaaring pasok pa to dahil pasok pa siya sa 8.9K. So ang gagawin na lang natin, maaaring naging problem lang nito dahil dun sa dumi. Ayan o, makikita nyo kapag ang dumi. Ayan o. So kapag ganyan kakapal ang dumi niya, nababalutan yung pinaka sensor natin. So ito yung isang rason kung bakit hindi siya umandar kapag ka naka 24 degree. Lalo na kung itong nabalutan na ito, kung nabalutan ng alikabok yung portion na yan, itong pinaka room temp sensor. So nangyayari, parang malamig na siya or nag-change value na siya dahil dun sa bumabalot na dumi. Lalo na kung bahagyang nabasa siya or nalamigan. So magbabago na siya. Kapag nagbago yan, magbabago na rin ang setting ng temperature natin. Yung dapat setting ng temperature natin na 24 degree is magbabago na siya. Ayan. Kumbaga hindi na siya yung sakto na marireceive ng ating receiver board. Yung dapat na saktong temperature na marireceive niya. Yan. So, nag-a-adjust siya or nagbabago siya. Depende do sa lamig at saka sa init ng lugar. Ayan. So, gagawin natin. Lilinisan ko na lang to. Babrasin na lang natin to. Ayan. So, nalinis na natin siya. Ito na siya. Itsura niya. Medyo may mga corrosion pa rin. Pero connected naman siya. Nilinis na natin ng lacquer thinner. And, ayan. So yung resistance naman na nasukat natin dito sa room temp at saka dun sa dalawang resistor, ayan, pasok pa naman siya or normal pa naman yung sukat o reading na nakuha natin. So ito yan, yung dalawang resistor na to, may value naman yan dyan, makikita nyo kaagad dyan. And itong room temp sensor na ito, so ang ginawa na lang natin, lilinis natin yung dumi dito and dito yung corrosion. So paikot na yan. Yan. So, ito naman is depende na kung gusto na nilang papalitan or pwede nilang gamitin pa ito pansamantala. Pero usually, yung mga nilinis naman namin na ganito, tumatagal naman. Ayan. So, kailangan lang talaga pagka nag-preventive maintenance, kasama ito sa nililinis. Ayan. So, ito na. Na-set up na ulit natin. So, ikakabit na natin doon sa pinaka outdoor unit and i-observe natin. Ayan, so sinet up na ulit natin yung indoor and ito na ulit yung outdoor unit natin. So
Subukan na natin kung aandar siya, kung magkakaroon ng pagbabago. Ayan. Then, on. Ayan. Okay. So, set natin siya sa, ayan, naka 80 degree pa to eh. Punta natin sa 24. Kung aandar siya sa 24. Ayan. Okay. 24 degree. Hintayin na lang natin kung aandar yung unit. Ayan. So, standby tayo. Ayan. So, nag-run na siya. Okay. Ayun, nag-run na. O, mandar na itong pan motor natin. Ayan. Then, yung compressor natin, nag-run na rin. Ito yung compressor. Yan. So, okay na. Nag-run na siya. Tuloy-tuloy na. So, naka 24 tayo. Ito. Yung setting natin, 24 degree. So, adjust na ulit natin to 18. Yan. Okay. So, sa 24, mandar na siya ng tuloy-tuloy. And tingin ko okay na siya. So, kailangan na lang itong i-observe mismo doon sa unit niya. Ito, katulad nga na sabi ko sa inyo, common problem na yung capacitor and yung receiver board dito. Pero meron itong isang sikreto na ewan ko kung nakikita na nung iba ito. Ayan. So, dito, ayan, meron ako dito isang board pa. Parehas lang naman ang model to para mas madali nating silipin. Ayan. Okay. So, meron yung eto, po-focus natin ha. Ayaw mo talaga ba? Yan. So, meron siya ditong isang parts. Yan. Meron siya isang parts dito na bukod doon sa pinalitan nating capacitor at saka doon sa chinek natin na tawag dito yung receiver board, meron pa yan ditong parts. So, katabi ng IC na yan, makikita nyo yung sign na dito. Lalapit natin ng konti. Yan, medyo nagba-blurred. Eto. Yan. Nakikita nyo yung RTH na yan. Kung titingnan nyo yung RTH natin, etong part na to, sensor. Katulad yan nung nasa room temp sensor natin. Ayan. Kaya yung sign niya, RTH. Yan. So, naiiba siya. And nag-iisa siya dyan na naiiba. So, kapag ka nagka-problema yan, nag-change value, tawag dito or nadumihan, so pwedeng magbago ang andar ng ating board. So ang pwedeng maging dahilan or maging problema is ayaw tumuloy ng compressor, pwedeng namamatay ang compressor, or tawag dito hindi siya mag full speed. So pwede ring manggaling dito, bukod doon sa mga naituro na natin na katulad niya na galing doon sa ating EEB. Ayan, sa EEB or sa sensor. So, pwede rin panggalingan. And, ito yung, ewan kung hindi alam pa yata ng karamihan, yung parts na ito. Ayan. So, hindi na siya sekreto dahil tinuro na natin. Okay. So, yan yon. Ayan. So, okay na. So, wala na halos sekreto na ituro na natin lahat. Yung capacitor, yung receiver board, and yung isang problem na bihira naman yun mangyari, pero pwedeng mangyari. Yun yung nakalagay na sensor na nandoon sa loob nito na hindi natin napapansin. So, ang gamit nun is usually sa pagkaka-check namin o pag-analyze namin is gamit siya para doon sa pinaka-ambient niya or yung init ng board na nadidetect niya. So, maaari niyang pahintuin ang compressor or pahintuin yung IPM para hindi mag-overheat. Ayan. So, yun yung nakita naming purpose nung part na yon. So, kapag natanggal siya ng change value, pwede rin maging dahilan ng mga problema na chinek natin na ayaw umandar ng dire-diretso yung outdoor, ayaw dumiretso yung indoor.
So, pwedeng nandun lang sa maliit na spare parts na galing dito. Ayan. So, babay na tayo. Ayos.